Kasi ang unang pinagsalita talaga si dating DPWH Secretary Bernardo, di ba? Nung pagsalang pa lang, talagang pinanindigan niya at may bagong pangalan pa siyang dinagdag. At kung hindi ako magkakamali, dalawa rin sa bagong pangalan na yon. Si DepEd Secretary Sani Angara, na boss ni Yusek Riley Olivar, at saka syempre, yung dating Committee on Finance, Senate Committee on Finance Chairperson, dating Senadora Grace Poe. Ano nahin natin At pati yung Bong Revilla is bago, Marlon. Doon sa ano naman? May nagsabi na ng Bong Revilla, pero... may nagsabi na. Pero kahapon mas detalyado yung kay kay Roberto. Yusek Bernardo, Bernardo. And now, na dumating sa punto na ganito, na siguro it went to everyone's head, no? Yung mga position nila, yung mga akala, yung leniency nila, na akala nila maluwag nilang magagawa lahat because it's Marcos. And because Marcos is magnanakaw, yehey, pwede tayo magnakaw because magnanakaw siya. Hindi Aaray at aabot tayo sa punto na tama naman na. Uy, ito yun, kahapon yun, tama na. Nabuking na kayo And then, dumabas pa ang Zaldi ko. Speaking of tama na, kasi galit na yung tao at talagang sumambulat yung naging epekto nung hayagang korupsyon ng kasalukuyang administrasyon. Pero ito yung na kahit umuulan, kahit makulimlim, nakakakita ako ng liwanag. Abay, napakainit ng panahon kahapon, Marvin. Yun yung may liwanag pa, may nakikita akong liwanag ng pag-asa, liwanag ng pagbabago, at liwanag ng katotohanan. Pero Marlon, kapag tayo humiling ng liwanag, ibig sabihin nun, talamak ang kadiliman. Sobra. Yung ibig sabihin nun, yung halos magmanikluhod ka na bigyan niyo kami ng liwanag. Ibig sabihin wala ka nang makita sa sobrang dilim. Pero ito yung madilim na Marlon, kitang-kita ng tao yung kalokohan mo sa dilim. O nakuha ko po ang ballpen ko, mag-iingat kayo sa akin. Pilot ballpen ko ito. Kahapon lang, hanggang isang araw Kahit hanggang kahapon ng umaga, bago magtanghali, yun yung medyo may nakita tayo. Pero yung nung mga nakalipas na araw, ito yung nangangapa pa rin tayo. Nangangapa tayo na kahit nasasalat na natin, kahit may nakikita tayong konting pagtingin, konting pag-asa, pero wala, nangangapa tayo dahil sobra-sobra ang ginagawa ng administrasyon para pagtakpan lahat ng katotohanan. Pero yung nangyari kahapon, yung revelasyon ni dating Congressman Saldico, nagliwanag ang kalangitan. Kaya nga sabi ni Boss Frosty, ang ganda ng mga ngiti natin. No? Umamin ka, Boss Frosty, pati ikaw napapangiti. Di ba? What are we talking about, Marlon? Kasi in the morning, kahapon, ang pinanghahawakan natin, yung tinatayuan natin, Marlon, was the Blue Ribbon Committee. Yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Napantayan natin kung anong klaseng cover-up na naman. Although, nung pagsalang pa lang, kasi ang unang pinagsalita talaga si dating DPWH Secretary Bernardo, di ba? Nung pagsalang pa lang, talagang pinanindigan niya at may bagong pangalan pa siyang dinagdag. At kung hindi ako magkakamali, dalawa rin sa bagong pangalan na yon. Si DepEd Secretary Sani Angara, na boss ni Yusek Riley Olivar, at saka syempre, yung dating Committee on Finance, Senate Committee on Finance Chairperson, dating Senadora Grace Poe. Ano nahin natin At pati yung Bong Revilla is bago, Marlon. Doon sa ano naman? May nagsabi na ng Bong Revilla, pero... may nagsabi na. Pero kahapon mas detalyado yung kay kay Roberto. Yusek Bernardo, Bernardo. Sige, na-mention na rin naman natin siya. Si Yusek Bernardo, Marlon, yung iyak niya, how do you interpret that? Kasi nung yung testimonya niya doon sa supplemental affidavit na niya, Marlon, a statement, nung part na nung kay Secretary Bonoan, doon siya naging emotional. How do you interpret that? Yung kay Sec Manny, kasi syempre halos turing niya ng tatayon. Pero kung ako yun, hindi tayo psychiatrist, hindi tayo psychologist. Yung iyak niya, ito yung iyak na, although syempre pag-aalala, takot at gigil. Na gusto niyang ibulalas lahat. Na hindi niya pang unti-unti niya lang maibubulalas. Pero itong iyak na to na, alam mo, mailabas mo lang. Na, teka, bakit ako lang? Bakit kami lang ang nadidiin dito? Ginawa lang namin to, nagawa lang namin to. Dahil meron pang mas nakakataasan ang sinusunod namin. Sa akin yun, personal. Ako yung iyak na yon is the same cry na meron si Rohina Garma. Same. Hindi mo gustong gawin, pero meron someone else who told you to do it. To say their names and tell them diinan sila. At masakit sa yung iyak, Marlon, kasi dito kahapon nasabi ko yung
meron palang permanent someone in politics, hindi lang laging permanent intentions. Meron, he formed a connection with man. Hindi to this is not to rationalize on the drama na meron si Bernardo ha. Pinapaliwanag lang natin na vinalue siya ni Manny Bonoan eh. Di ba parang lang siya noon, parang wala siyang ginagawa, pero nilagay daw siya sa mga operations, pinagkatiwalaan siya muli, something to that effect na binigyan siya ng relevance sa DPWH. And vinalue niya yun. And now, na dumating sa punto na ganito, na siguro it went to everyone's head, no? Yung mga position nila, yung mga akala, yung leniency nila, na akala nila maluwag nilang magagawa lahat because it's Marcos. And because Marcos is magnanakaw, yehey, pwede tayo magnakaw because magnanakaw siya. Hindi eh. Aaray at aabot tayo sa punto na, tama naman na, uy, ito yung kahapon yun, tama na, nabuking na kayo eh. And then, dumabas pa ang Zaldico. Speaking of tama na, kasi galit na yung tao, at talagang sumambulat yung naging epekto nung hayagang korupsyon ng kasalukuyang administrasyon. Totoo yan. Yung kay Regina Garma, sorry pa yan ako lang. Yung kay Regina Garma, ang nakita ko yung pag-iyak niya. Dahil yun yung ayaw niyang sabihin. Ayaw niyang pahamak ang PRRD. Pero kahapon, yung kay Yusek Bernardo, yung pag-iyak niya, yung pagiging emotional niya, ito yung ayaw man niya sabihin, pero kailangan niya magsabi ng totoo. Dahil ito para sa bayan. Ito yung salita na bayan muna bago sarili. Balikan ko yung kay Regina Garma mo ha. Ako yung sa akin, kay Regina Garma, umiiyak siya back because hindi totoo yung binabasa niya. Tama. Kasi yung i-correct lang natin. Ewan ko about you, but my opinion is that na hindi totoo yung binabasa niya. Kasi nasabi mo kanina, kailangan niyang gawin. Ibig sabihin, may truth sa binabasa niya. Yung sa akin is, hindi totoo yung binabasa niya, kaya grabe yung iyak ni Regina Garma. Yeah, tama ka, Pam. Tama ka. Kaya kailangan niyang gawin yun kasi may nagpipilit sa kanya. At pag hindi niya ginawa yun, may mangyayari masama sa kanya. And that time na nagpipilit sa kanya, where the group of Abante, sino ba yung pumasok in advance sa kwarto? Nakasama si Don Fernandez, diba? Sila Grijaldo, di ba? Lahat ng Colonel Grijaldo, hello ah. Colonel Grijaldo, shoutout po sa'yo. Ayop, okay. Okay ka po, okay. Ito, Colonel Grijaldo. Merong, matatawag bang kabaro? Kasi men in uniform sila, di ba? Oo. May ka-man in uniform ka na talaga naman, kahit, alam mo yon, minsan beses lang siyang lumabas, nagka-impact yung statement niya. Halos, Marlon, ang kulang kay Zaldico. Zaldico, kung nanonood ka, ay, medyo ibalik na rin natin yung konting respeto ha. Kay former Representative Zaldico, dahil maganda yung ginawa mo, medyo hindi na kami galit, sige, medyo magtago-tago ka na dyan para maipalabas mo yung part 2. Itag mo kami pag ilalabas mo na ha, para naman makauna kami. Hindi, Marlon, yung ganyan niya, kulang na lang i-confirm ni Zaldi na totoo po yung sinasabi tungkol sa luggage ng basura. Malay mo, Pam. Malay mo. At baka yan yung part 2. Baka ito yung part 3. So parang Netflix to ha. May mga episode to. Kaya tabayan na natin. Kaya exciting itong pangyayaring to, Pam. And speaking of Zaldico, Pam, nakita mo yung pag-impis ng mukha niya. Nakita mo yung binagsak ng katawan niya. And no wonder, kahit kanino mangyayari yun. Kahit sino man ang alam yung sobrang stress. At yung stress na yan, likayan, Zaldico, hindi dahil pinapatawad ka namin ha, kasalanan mo to. Pero ito yung pinakamagandang kahit sobrang kasamaan yung ginawa mo, yung sabihin mo ang lahat ng katotohanan. Hindi yung sa pagkakataon to, dahil alam mo na sarili mo na may nagtatangka sa buhay mo. Bago pa man sila magtagumpay sa'yo, tama yung ginawa mo, nilaglag mo, o sinabi mo totoo, pangit yung nilaglag eh. Nagsabi ka ng totoo na kaya nangyari yan, kaya nagtagumpay yan, yung pagpapalusot niya ng multibillion budget dahil na rin sa mismong utos ng Palasyo ng Malacanang, partikular ni Marcos Jr., ng DBM Secretary, ng Office of the Executive Secretary. Kay Amena, ang laki ng disappointment ko kay Amena, Marlon. Sa totoo lang, kasi siguro dahil bilang babae, Marlon, no, babae sa babae nag-uusap, hindi ko, kaya ganito rin yung galit ko kay ganito rin yung, hindi galit yung pagkikriticize ko kay Cheloy Garafil, Marlon. Kasi babae, iba dapat ang tingin mo sa isang babae, kapag, lalo nanay ha. Ewan ko, I think Amena is not a mother, no? But with Cheloy, nanay ka eh. Nanay ka, dapat maayos ka. Nanay ka eh. Kay Amena, babae ka eh. Dapat maayos ka, dapat matino ka, dahil babae ka. Di ba meron tayong kasamahan, Marlon, sa New York? Ito, masakit ko sasabihin to. Pinapanood kitang ginagawa mo yung pagbuka ka mo dun sa babae ka. Dapat di mo ginawa yun.
Pinapanood ko eh. Ako kasi yung susunod na magpapapicture, Marlon, sa totoo lang. Nagagawin mo rin yun? Hindi mo gagawin, putang ina pare. Nakita mo ba akong gumanon sa ano? Hindi. Sabi ko sa'yo eh, gagaspangan kita kapag ako yung ginanyan. Promise. Kasi hindi ko gagain. Ganun eh. Kaya lang, syempre, ang aanoin natin dyan, hindi tayo lahat, hindi lahat ng tao dapat kagaya natin. Ang nakakalungkot lang dyan, bakit kung kaya natin, tayo, simpleng nila lang, Marlon, kung kaya nating maging mabuti, bakit di nila kaya? Naupo rin naman tayo, pero bakit hindi tayo, yung pag-upo natin, Marlon, budget kaagad yun ha? Bakit hindi tayo nasilaw? Nung pagka-upo natin, bakit ang mas ginawa natin? Huy, mag-meet tayo, pag-aralan natin. Huy, mag-meet tayo para hindi tayo tanga sa deliberation. Kasi pag-aralan natin, first time natin. Bakit yung iba, pagka-upo pa lang, insertions, projects, magpapa-accredit ka ng vendors na kakilala mo? Bakit? Alam mo, Pam, dun sa video ni Saldico, kinonect niya yung mga dot. Hindi pa man to naipapaliwanag niya ng diretso ng maayos. Pero kinonect niya yung dot kung sino-sino talaga yung nagkonsyabahan. Kung sa ganitong departamento, sino ang contact nila para matuloy lang yung masama nilang plano sa budget. Ayan yung DBM. Tapos andyan yung pamangkin ni Lucas Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin, na si Adrian Bersamin. Buti na pangalanan yun. Buti, Pam. Ang dami na natin naririnig. Ito sa batang to, si Adrian. Ito yung so young yet so ewan ko sa'yo, di ba? And dapat lahat sila ipatawag, lahat sila magsalita. Kung kinakailangan magpasa ilalim sila sa lie detector test, gawin din nila. No, pero ang pinaka-immediate na gagawin nila, tama, nauna ako, pinaka-immediate na gagawin nila, mag-resign kayo. Mag-resign kayo kung may natitira pa kayong delikadesa sa katawan nyo. Hindi hindi lamang itong si Asek, Adrian, oy boy. Yusek, lekat ka, and pati ang isang Senator Sani Angara. Lahat ng mga nakaladkad ng pangalan dito, out of delikadesa, mag-resign muna kayo. Tapos sa kanyo ipaliwanag ang mga sarili nyo kung tama o mali ang mga akusasyon sa inyo. Kung sa Lunes, si Amena pa rin ang DBM Secretary, wala. Nakakahiya ka bilang isang Mindanawan. Amena Pangandaman. Isa ka sa umupo at nagsabing you were prudent in studying the budget for 2025, last December 2024. Di ba? Hello? Alam mo si Amena, Pam, kung titingnan ko siya ngayon, daig mo pa ang pokpok, ate. Daig mo pa ang pokpok na talagang nagparaya ka para pagparausan yung pwesto mo. Bilang ng Department of Budget and Management. Daig mo pa ang babaeng bayaran, no? Oo. Ano yan, Marlon? Para masabihan ka ng ganyang adjective, yun sobrang sadlak ka sa sa pagiging sobra. Sa sobrang gangid, lahat sobra. Hindi mo ginawa ng tama. And hindi ka talaga dapat mabighani agad kasi may tsura si ate. Minsan talaga looks can be deceiving. Totoo yan. Parang gusto ko lang ipakita. Amena, dapat hindi na ikaw ang secretary sa Monday. Diyos ko, pangunahan mo na, take the lead. Ito'y Marlon, yung lumabas sa mga pahayagan na sila ay with prudence na pinag-aaralan yung budget. And who are these people? Dito, di ba si Bunuan to? Manny Bunuan yan. Manny Bunuan. Ito ba yung Balisakan? Si Balisakan yata to. Ito si Bunuan. Balisakan yung nasa katabi ni Bersamin. Sorry, hindi pala siya si Cesar Chavez. Parang may picture na nandyan din si Cesar Chavez. No? Sa pagkakaalam ko, Pam, kung ako siyempre si Marcos itong naka-stripe, itong nasa wakali niya, si Manny Bunuan, si Amena Pangandaman, tapos at si Finance Secretary, Ralph Recto, na balita natin, papalit dito, yung sa katabi naman ni Marcos, the Executive Secretary, Lucas Bersamin, tapos si, first name ni Mr. Balisacan, si Balisacan. Baka mali po ako, Ayan, yan lang ang gusto naman natin pakita dyan. Nagganyan kayong meron kayong drama, Group 1 drama. Yan, mga gabinete, kung wari nagre-review. Ayan, Yun lang natin. So, ang kapalit? As of kagabi na information na nakarating sa atin, di umano talagang on his way out na ang isang Lucas Bersamin. And bago pa man magsalita ang Saldico, talagang may na umuugong na yung usapan na paalis na ang isang Lucas Bersamin. Pero dahil dun sa sinabi ni Saldico, mukha talagang may pagbabago na mangyayari ulit sa Palasyo ng Malacanang. At ang napipisil daw na papalit kay Lucas Bersamin bilang Executive Secretary ay si Ralph Recto. Tapos, ang papalit naman bilang Finance Secretary na aalisan ni Ralph Recto si Frederick Go.
So antabayanan po natin yung ganyang klaseng impormasyon. Ha, di pwede na naman nating sabihin yan sa sinabi nila kay Zaldico na para mo pinabantay ang blood bank sa isang Dracula. Mismo, Pam. And tingnan mo, anong tino ang magagawa ng isang Ralph Recto sa Office of the Executive Secretary? Kung pareho kayong classmate sa Singhot. Yun yung sana tanong ko. Marlon, Singhot ha. Ayusin lang natin yung Singhot kahapon. Baka sumisinghot si Marcos kasi nakita pumasok sa kwarto sumisinghot. Baka mangiyak-ngiyak. Di ba pag mangiyak-ngiyak ka, sumisinghot ka? Tapos napapasinga. Yun nga ang tanong ko. Merong nagpapatanong. Ano raw ang common denominator ni Agriculture Secretary Laurel, ni Finance Secretary Ralph Recto, ni Lisa Araneta Marcos, at saka ni Bongbong Marcos? Ano raw ang common denominator na? Iisa raw ba sila? Iisa raw ba sila ng kanilang hilig? Iisa raw ba sila ng quote-unquote na bisyo? Magnakaw? Yun lang ba? Baka meron pang mas matindi. Magnanakaw na sumisinghot? Para tayo nagbababol Battle of the Brainless. Oo, di ba? No? Marlon, may magnanakaw bang mangiyak-ngiyak? Ito na yung ano talaga pa, no? Hindi maiwasang sabihin, ito na yung Coca-Cola Republic. Di ba? Coca-Cola Republic. When you say Republic, Marlon, wala nang matino eh. Kasi it's holistic. Iilan lang naman sila talagang iilan lang naman talaga silang magnanakaw na sumisinghot na mangiyak. Coca-Cola government officials. Yan, ganyan. Mafia, grupo lang, a portion of the whole, ganon. Kasi ako, I don't belong to a Coca-Cola Republic. Because I don't Coca-Cola. Diet na ako ngayon, ha? Wow. Kita nyo naman, malapit ko na ma-achieve yung leeg ni Zaldico na payat. Yung neck collarbone, di pa, Bella? Medyo yun po wino-workout natin eh. And we'll see, tingnan natin. And ang minsan bigla ko naisip yung mababaktiyo yung isang, natanda mo yung Agot Isidro. Sabi niya, nakakaawa kayo. At hanggang ngayon, DDS pa rin. Alam mo, gusto ko hiramin yung sinabi niya. Na nakakaawa naman tong mga timbangag. Higit lalo na nakakaawa yung Dilawan at Pinklawan. Na dati-dati, kung isukan nyo ang Marcos, ganun-ganun na lang. Pero ngayon talagang kain suka kayo. So mas nakakaawa kayo. Madam Agot Isidro. And nasa na yung pinakakalandakan mong jowa mo no campaign. Sino yun? Kalbo. Oo, di ba? Inaano na natin mga choices nila. Yun. Hindi, ang akin, Marlon, kasi when Zaldico came out yesterday and exposed his truth, no? The Pinklawans are so they were so easy to just tell Zaldico na naku, para ka na lang si VP Sara. Yung mga ganon na patapon siya, isa siyang secret ni DDS, yung mga ganon ba? May tissue ka dito, Marlon? No, sorry. Yung bakit kinakailangan hindi ninyo namnamin kung ano yung mensahe niya? Bakit kinakailangan yung magkaroon ng character assassination? Dahil ang pinakamaganda ang tono sa Christmas Carol kahapon, Marlon, hindi sa Blue Ribbon Committee, dun sa soloista. Yung highlight nandun sa soloista, si Zaldico. Yung choral, Marlon, di ba? Ito dream ko yun nung high school kami, elementary, pag may choral, ako sana yung soloista. Kaya lang talaga, di ba? Meron lagi magsosolo. Kaya lang, talagang meron tayong mga sa school, may mga sa batch, di ba? May mga pambato talaga na soloista, yung mga biritera, yung mga ganyan, di ba? Tayo dun lang tayo sa choral, chuwa-chuwariwap lang tayo dun. Yun talaga ang mga nagsashine. And apparently, sa entablado ng Blue Ribbon Committee, na akala natin sa MOA Arena ang concert, nandun lang pala sa Gedli, nasa bangketa, Marlon. At yun ang pinalakpakan ng tao. Oy, pero Kong Saldi, this does not make you the saint. You still need to be held liable. Kaya lang, whatever reason na ginawa mo yan, magpasalamat ka sa sarili mo kahit paano natanggalan ka ng tinik. Tama. And kasi yun ang naratibo ngayon ng Dilawan sa Pinklawan. Ngayon daw, parang kailan lang daw sinusukan natin ang pangalan ng Zaldico. Pero ngayon halos daw purihin siya at gawin ba yan? Hindi. Etong mga bulag na tagasunod ng bangag na administrasyon, dapat magpasalamat po kayo. At dapat merong isang kababayan tayo na dahil alam niya na malapit na rin matapos yung kanyang buhay, yung kanyang, alam mo yun, yung mga dating makulay na ginagawa niyang kasamaan at pagnanakaw. Ito yung tao na hanggang na
sana bago man lang may mangyari sa akin, lilinisin ko na idadamay ko na kung sino man yung mga kasamahan ko, o sino mga nag-utos o kakuntsaba ko para gawin tong multi-billion piso pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ito yung kaya sabi ko nga kanina, bayan muna bago sarili. And itong mga dilawan, itong mga pinklawan, sa takot nila na ang maging resulta nito sakaling mapatalsik sa pwesto ang isang Marcos Jr. Kuya Spencer, hello, magandang umaga sa iyo. Follow Kuya Spencer. Follow niyo po si Kuya Spencer, magaling kuya na vlogger. And ayaw nila na ang makinabang dito ay ang Vice President Sara Duterte. Sana wag muna tayo dumating doon. Wag muna tayong dumating doon dahil yun naman talaga nakasaad sa konstitusyon na sakaling mawala ang presidente ng Pilipinas, ang papalit ay Vice President. Ano gusto nyo? Gibo Chodoro? Alam nyo ba na merong grupo sa Palasyo ng Malacanang at grupo sa Camp Aguinaldo ang nagsusulong para ang ipalit at para maging presidente ng Pilipinas ay isang Gibo Chodoro? Anong gusto nyo? Tito Soto? Dahil siya ang number 3 man ng Pilipinas? Na wala ang Marcos, wala ang Sara Duterte, tapos Tito Soto? Hindi ko makuha yung pagiging sinasabi ng mga dilawan at mga pinklawan na para sa bayan yung mga isinisigaw nila. Hindi para sa bayan yung isinisigaw nyo. Ang sinisigaw nyo para kontrahin lamang ang Duterte at para sa sarili nyo. Parang kailan lang kung isukan nyo ang Marcos Jr. Parang kailan lang kung magsalita kayo, Marcos never again. Tapos ngayon, talagang ibe-baby nyo. Kayo pa ngayon ang taga-kontra ng isang Saldico na nagsasabi na ng totoo dahil bago man lang may mangyari sa kanya, kailangan niya ng isama sa hukay yung mga taong kakuntsaba niya. Marlon, ibalik lang natin ng saglit kay Zaldi at yung paglabas niyang yan. Normally, people na naglalabas ng kanilang mga video na messages na ganyan, na nasa ganitong sitwasyon na sobrang lala, unang-una, Marlon, they already feel na they're nearing the end. The end meaning to say, ganun na sila ka-insecure. Dahil kung sinasabi, may mga naririnig tayong pinadalhan yan, Marlon, ng security. Tama ba? Yes. Tama. Ang information ko, pinadala niyan. Binanggit naman ni Saldico na, di ba, tinawagan siya ng Martin Romualdez na aalagaan siya. And ang impormasyon, may pinadalang security sa Amerika. Tapos, tinakasan ng Saldico. Sa Amerika to. Lumipat sa Spain ng Saldico, may pinadala ulit na security. Lalong tumakas ang Saldico. Nagtaka siya. Paano siya nasundan? At yung security niya, alam niya na hindi yung security. Na yung security niyo na dapat mangangalaga sa kanyang kaligtasan, baka yung pa maging dahilan para magurgur siya sa lalong madaling panahon. At tingin ko, Pam, remember the extraction issue? Remember the extraction issue? Yung may mga pinadalang grupo ng ISAP? Ito maaaring hindi ISAP. But those people are not to kill. They were to get someone. Yung sa extraction. Wait. Sorry. Ang baka kasi kung sino-sino yung ma-mention natin, ma-misquote tayo, Marlon. Ang diyan, wag na tayong, Martin, wag ka na magpadala ng kung sinong tatanggalan mo pa ng post dito sa nagtatrabaho ng maayos dito sa Pilipinas. Saka mo na papuntahin sa ibang bansa kapag yung gratitude mo, totoo na they deserve to travel the world. Ganun na lang. Meron naman, remember, sabi ni Lisa Marcos, na meron siyang mga Romanian? Baka Romanian na yung mga sumusunod kay Martin, di pa natin, kay Martin tuloy, kay Zaldi. Bakit ka magdadala pa ng Pilipino, gagawa ng krimen sa ibang bansa? Dinrag mo na naman yung kahihiyan ng bansa pag nabalitaan niya. At bakit nasabi ng Saldico na may nagtatangka sa buhay niya? Diba? And alam mo ba, Pam, sa pelikula, sa mga mahilig dito sa crime stories, iba't ibang klase ng panggugurguro nangyayari. Meron dyan hayagan. Meron dyan talagang papalabasin na vehicular accident. Meron dyan papalabasin na nalason. At higit sa lahat, meron dyan papalabasin na nagbigti o inatake sa puso. So lahat ng klase ng panggugugur, alam ko naiisip din ito ng isang Saldico. Dahil hindi naman magiging Saldico yan kung wala rin laman ng utak niyan. Ginamit niya lang yung utak niya talaga sa pagnanakaw. Pero yan ang pinakamagandang gawin ng isang tao na, bakit ako lang? Bakit ako lang ididiin nyo? Hindi ko naman nagawa ito at hindi ko ginagawa ito kung walang utos nyo na akala ko mga kaalyado ko kayo, akala ko mga boss ko kayo at papangalagaan nyo ang pangalan ko. Pero ngayon, dahil nararamdaman na ng isang Saldico
na sa kanya na lahat ang direksyon at siya na talagang pinakamasamang tao, pinakamasamang Pilipino sa Pilipinas ngayon, teka, kailangan ko mag-tell all. Kailangan ko sabihin kung sino-sino mga kakuntsaba ko at sino ang nag-utos sa akin para gawin ko at kalikutin ko yung multi-billion pisong budget ng sambayan ng Pilipinas. Hindi na nga dapat umabot sa punto na bakit ako lang. Dapat, una pa lang, na nakikita mo yung sitwasyon mo sa ganyang eksena, hindi ka na sumama sa play. Dapat, kapag inuutusan ka na ng boss mo na magnakaw ka ng ganito para sa akin, hindi mo na ginawa. Pero dahil tukso or yung gusto nyong manatili sa kapangyarihan, gusto nyong meron kayong pwesto, di nagnakaw din kayo. You cannot say na bakit ako lang. Yung meron kasi nagsabi dito, Marlon, bakit ngayon, si Gilbert Horca, hindi ho bayani si Zaldico. Sir Gilbert, hindi mo ba gusto yung narinig mo na napangalanan yung mga dapat pangalanan? Hindi ba't ilang araw na nating gusto talaga na marinig kung ano yung side ng story ni Zaldi? Di ba't sinasabi nga natin na magsalita ka na? Dapat ganito, dapat ganyan. Tama, hindi pwedeng ikaw lang because eventually, ikaw talaga ang ginawang poster boy ng corruption. Tapos, Marlon, alam mo ang pinaka bigat meron sa dibdib niya at pinaka mabilis na magpapayat, Marlon? Kung nandyan yung pamilya mong nadadamay. Gaano katotoo ang balita na kahit mga anak mo, asawa mo, sinusuka ka? Dahil may yaman sila, may laya sila, may luho sila, pero kagaya mo nakakulong, hindi makalabas, kinukutya ng tao. Yan ang pinakamabilis na magpapayat. Yung psychological, Marlon. Yung konting pikit ng mata mo, hindi mo alam kung nandyan nakaharap na yung hired killer mo, di ba? Yun. Pero Sir Gilbert Horca, hindi ho natin ginagawa at itinataas sa pedestal lang isang Zaldico. Hinintay ho natin ng matagal yan. Sir Gilbert, boss, siguro naman hindi ka troll. And siguro naman malawak din yung mag-isip ka. Kung siguro lang. Ikaw ay lumagay sa sitwasyon, ganito na lang pa. Bigay tayo ng isang analogy. Kung ikaw lalagay sa sitwasyon na kasali ka sa grupong to, kasali ka sa sindikatong to, tapos bandang huli, ikaw lang ang ituturo nilang mag-isa. Ikaw lang ang gagawin nilang masama. Samantalang alam nyo, sindikato kayo. Hindi ka kakanta. Di ba? Tama lang yung gagawin ng isang Zaldico. Na, teka, bago man lang akong malubog dito, bago nyo man lang akong magurgur dito, damay-damay na tayo dahil pare-parehas nating ginawa ang nakawang ito, pare-parehas nating ginawa ang panggagagong ito, ang katarantaduhang ito. Imelda Sanggalang, maraming salamat po. Yun lang po, Sir Gilbert. And I hope, opinion mo yan, pero please, medyo lawak-lawak din. Dami yan. Marami niyang malawak na utak na yan. And libre ho yan, yung malawak na utak. Ako, Marlon, feeling ko, kasi ngayon November, December, kasi magbibigayan ng lahat ng bonus yan, Marlon. Naniniwala ako na maraming gabinete ang magre-resign next year. Because next year is a critical year. Critical year in terms of how bad an egg Marcos becomes. Diba? Yung lame duck ka na ng first year mo, ano ka pa nga yung mga panahong ito? Ano yung sira sa bugok sa pinakabugok? Di ba may mga, wala eh. Ano ka na eh. Para ka ng uod ng katawan ng tatay mo. Di ba? Napakasaklap na. Uod ka ng katawan ng tatay mo. Sobra. Pam ako naman, no? Kasi naniniwala pa rin naman ako na hindi naman lahat ng tao sa gobyerno masama. Naniniwala ako na hindi nabutin ng next year. Baka next week lang. O baka mamaya lang, baka bukas makalawa. Meron ng government official ang mag-resign. Tapos, yung mag-resign na yun, sasabihin for health reason, para lang graceful exit. Hindi mangungulekta muna ng pera yung mga yan, Marlo. Tapos, ito yung Pam, ito yung ngayong Pasko, pag tumagal pa to ngayong Pasko, mas masarap kantahin yung yung kantang pamasko na Hindi hindi kantang pamasko, yung kanta ni Frank Sinatra na My Way. My Way, habang meron siyang Romeo sa tabi. The end is near, di ba? Yun Ay, nako. Ito sabi, Zaldi, nasaan yung he redeemed himself, nabasa ko eh. Hindi siya hero, but he redeemed himself. Yes. Ako rin, Marlon. Kulay Rosie Rose, thank you. Sige, Pam. Thank you. Si Zaldi, he knows na talagang yung security threat sa kanya. Because Marlon, if you are the president, and someone like Zaldico is out there on the loose, who holds the key for the Filipinos to unite, and say na you don't need to be the president, grabe. Talagang mas may baril pang nakatutok sa kanila si Zaldico kaysa sa may baril na nakatutok kay Zaldico, Marlon. Grabe alam mo ba, kapag ako magpa-part 2, Marlon, ibig sabihin, yung part 2 ko, ia-outbest nun yung part 1. Kasi, ibig sabihin, hinok mo yung tao sa part 1, mas mahuhook sila ngayon sa part 2.
Tama ka, Pam. Pam, ako ano yung tawag dun sa English na pagka malapit ka ng mawala, yung malapit ka ng, alam mo, mategi, yung mangungumpisal ka. May ganun, di ba? Yung banal na sakramentong yun. Sorry, nasa dulong dila ako sa salitang English. Yung banal na sakramento na yun na pag malapit ka na, mangungumpisal ka. And sa tingin ko, sa tingin ko, Pam, ito ang ginagawa ngayon ng isang saldi ko. Hindi siya bayani, pero siguro naman naisip niya na bilang tao, bilang tatay, bilang asawa, bilang kuya, bilang tito, at bilang nare-respeto ng mga nagmamahal at nagtitiwala sa kanya ng mga kamag-anak niya, kaibigan niya, na siguro naman bago man lang may mangyari sa kanya, ikumpisal o kinukumpisal na niya yung lahat ng nalalaman niya. Ayun, anointing of the sick. Tama, thank you, Peacekeeper 1112. Ayun. Ito yun. Ito yung pagkukumpisal ng isang Zaldico. Pero Marlon, nung lumabas si Zaldico, yung unang-unang hindi pa nagpi-play, nakita ko yung image niya na siopaw face yan, Marlon eh. Talagang alam mo yung mukha niya mas malaki sa katawan niya. Tapos yung pagkatas ng baba niya, dibdib na niya. Hindi ho pang insulto. Ganon kasi talaga. Pero lumabas siya kahapon na alam mo yung suit niya, kahit pa siguro yung suit niya yan custom made, Marlon ha. Custom made maaari yan. Pero dahil Taylor Peter tiyak. Dahil nagbago yung katawan niya, hindi na niya sukat. Yung pagbagsak ng katawan niya, Marlon, yung pwesto niyang nakaharap ang background niya plain wall. Alam mo ano sa akin? Ang pumasok sa isip ko kaagad, Marlon, was that eto grabe yung karma ng taong to. Yung ginawa niyo kay Arnie Teves, look at you now. Unang nagganyan, Marlon, Arnie Teves. So, sobrang stress, no? Arnie Teves nagpalabas din ng ganyang video na ang background niya is very much the same as Zaldicos, ha? Tapos flashback din yung tingnan niyo yung ginawa niyo sa taong nagtatrabaho para sa bayan who happens to be VP Sara. And look at you now. Ang susunod na hihilingin natin magganyan, Marlon, alam mo, who is likely to also redeem himself? Martin Romualdez. Pero Martin, gusto namin makita namin bagsak rin ang katawan mo, ha? Ibig sabihin, may konsensya ka. Not because we want to wish ill of you, but it's because we want to see somehow na meron kang pagsusumamo sa sarili mo. Actually, pang binanggit mo Martin Romualdez, no? At dapat magsalita ngayon, hindi yung palengkerang butangera at hindi si Dave Gomez. At dapat magsalita ngayon dahil direkta kang inaakusahan ng chairman mo sa Committee on Appropriations, ikaw mismo, Marcos Jr., at ikaw mismo, Martin Romualdez. Tapos alam mo sino pa maganda magsalita ngayon? Yung galing ng lawyer ni ni Zaldico na si Attorney Rondail. Dapat sila magsalita. And Pam, yung part 2, part 3, part 4, ang maganda rito, naniniwala ako pa na yung susunod na video na ipapalabas, yung revelation video na ipapalabas ng Zaldico, niniwala ako, baka nandun din sa mga part 2, part 3 na video niya, yung paggamit di umano ng ipinagbabawal na G ng isang Marcos Jr., ng isang Lisa Araneta Marcos, at ng isang Martin Romualdez. Well, we already know those for a fact. Pero kapag kasi nandiyan ka sa sitwasyon na nasa cliff ka na, diba? Ilalabas mo yung mga huling baraha mo. Pero yung baraha na yan kasi, it will no longer surprise people. Because he obviously is showing signs na dependent siya sa isang substance, no? Dependent siya. And hindi rin naman niya, Marlon, binigyan ng sagot ang maraming tao na, huy, hindi ako drug dependent. Ito, diploma ko, cleared ako. Walang ganun eh. Ito nga, Marlon, yung anak mo did not step up during that time na lumalabas ang pulburon video para sabihin, my father is not an addict. Walang ganun, di ba? Wala rin namang panganay na anak ngayon na lumalabas na sinasabi, my father is not a magnanakaw. Wala eh. Walang asawa, Marlon, na una sanang masasaktan para sabihin, ang asawa ni General ni Senator Bato, Marlon, lumabas. Si Ma'am Nancy, tama, Ma'am Nancy, yes. Ang sabi, sana sundin nyo naman ang batas para sa ICC na yan, para sa asawa ko. Sana yung ganito, not verbatim ha, pero lumabas ang isang asawa, asawang babae, nagsusumamo, nangungusap, di ba? Nagmamakaawa, nagdadasal na wag niyo hong salbahihin ang asawa ko. Ganon, di ba? Pero wala tayo, never natin na may nakita tayong Lisa Araneta Marcos na sinabing hindi addict ang asawa ko. Hindi magnanakaw ang pamilyang Marcos. Walang ganun eh. Walang ganun. Ikaw nga, awayin ka lang ng naggagaling-galingan sa media bureau sa HQ to the rescue ang isang malditang pamelang. Hoy, journalist yung inaaway mo, nurse ka, anong ginagawa mo dito?
Oh, 'di ba? Nagmamagaling ka sa messaging, media people tong ano ka? 'Di ba? Ano ka dito? Mamimera ka lang dito. Nurse ka, 'di ba? Oh. Oh, ngayon sumakses na siya, nasa DOH na. And we'll see pa, no? Exciting to. Exciting dahil nakakita tayo ng liwanag. At ulitin namin, no? Hindi bayani ang isang saldico. Hayaan natin ang isang kababayan natin na alam niya na dahil delikado ang buhay niya, hayaan natin siya magsalita ng nalalaman niya. At huwag niyong kukutrin. Ano kinakatakot niyo? Ha? Hayaan natin. Tapos analisa natin. Kay Senator Ping, yung legacy na binild up niya sa Senate nung hindi siya tumanggap ng kanyang pork barrel. Tapos siya talaga yung bantay sa mga insertion. Pam, hanggang kahapon, merong post ang isang saldico. May panawagan kay kay Senator Ping Lacson. Parang tinake down niya. Himayin niya isa-isa. Kaparalan, no? Insertion. And nakakagulat lang, mukhang outright parang inabsuelto agad ang isang Marcos Jr. na may mga linya na hindi tanga ang isang presidente. Bakit kailangan pa isingit yung insertion niya sa BICAM at hindi na sa NEP? Hindi may mga discarding talaga eh. And yung mga discarding yan, tanungin natin kung paano yan discarding yan kay Lucas Bersamin. Pero may tanong ako sa kaibigan natin dyan sa DICT, Aboy Paraiso. Uy, Asek Aboy, matching hawig kayo. Kamusta ka na? Ha? Yung mga alaga mo dyan, ha? Asek Aboy, shout out yung mga alaga mo dyan. Yusek. Ay, yung Yusek, sorry. Boss, sorry ha, yung mga alaga. Basta shout out sa'yo. Alam mo naman na nandiyan ka lang, nandito lang rin kami. Aboy, wag mo kaming sasalbahihin. Sabihin ko sa'yo. Ayan, nagpakulay. Kaibigan natin yan. Ingat. Hindi, Marlon, minsan, di ba, yung mga kaibigan natin, minsan tayo na, yung mga nandun pa, gusto nating maging proud na, uy, kaibigan namin yan. Kaya lang tayo na yung mangingilag na, baka mapahamak. Ako, Pam, ako personal to mas, ano naman di ba, naghirap tong mga to, at magaling naman, ang Aboy magaling naman. Hindi naman magiging lawyer yan, hindi naman magiging ATTY, buta Brad, mahal to Hindi naman magiging ATTY yan, wala naman takbo yan, di ba? Yun lang yung biro yun. And ano ba to? Ako, ito yung mga naghirap Okay lang. Tutulungan niyo yan hanggang kaya niyo, masisikmura niyo yung boss niyo, di ba? Kaysa naman yung mga hindi naghirap, tapos yung mga Johnny Come Lately, tapos sila ngayon, yung mga namamayagpag. At sila ngayon halos nagkakautal-putal para lang di ba? Para lang ipagtanggol yung ambot, si Zaldi Coho, ang unang nakakiskisan ni Attorney Vic nung nanalo na si Bongbong Marcos at formative years na sa BBM-HQ, na siya yung unang nagsabing may binigay daw siya kay Attorney Vic. Tapos kinonfront siya ni Attorney Vic na parang, may binigay ka sa akin? Ay, boss! Yung ganyan usong-uso yung mga panahon nun na meron halimbawa, kagaya nung sinasabi nila Diskaya na hindi mismo ang senators gagamit ng pangalan. Pero minsan at madalas na nangyayari na yung iba nagne-name drop, 'di ba? Nagne-name drop. Tapos yung ni-name drop hindi naman totoo. Ginagamit lang. Halimbawa, pupunta ako sa isang politiko, boss, may project kami ni Marlon Si Marlon, alam mo, expertise niya to, alam mo magagawa. Engi akong 10M. Ganun. O sige, bigay ng 10M. Tapos ngayon, si politiko nag-follow up sa'yo, Marlon, kumusta yung project natin na 10M? Ano yun, boss? Wala naman nakarating sa akin. Ano yun, ha? Binigay ko dun sa dun sa staff mo, kay Pam. Wala po di ang may problema tayong dalawa nun. Hindi na si politiko. Ang mamong problema dahil ginancho kita, ikaw ang magde-deliver. Pero tinakbo ko na yung pera. Ganun ang nagiging problema. Ganyan ang kalakaran sa gobyerno. Kung ganyan ang sitwasyon, dapat ang magalit at ang dapat magsalita para patunayan niya na wala siyang tinanggap. Siya mismo ang sumukol dun sa taong gumagamit ng pangalan niya. Ngayari, ako si Senator Marlon, ginamit ako ng pangalan ng isang alias Bugok, di ba? And may statement ng isang Yusek Bernardo. May statement ng Diskaya, inabot ko po kay Bugok. Tapos ginamit pangalan mo. Ako mismo, lalabas impunto yung oras na yon o kinabukasan. Papahanap ko si Bugok at ihaharap ko sa publiko. Magsalita ka. Meron ka bang inabot sa akin? Kumuha ka ba dyan? At yung kinuha mo dyan, inabot mo sa akin? Para naman magkaalaman na. Pero pag nagsasawalang kibo, yung isang senador, yung isang executive secretary na may inabot sa kanila, para na nilang inamin na positive. Para lang inamin na, tumanggap ako at binigyan ko ng clearance yung bata ko para ipanguha ko at ipangolekta ko. Yun lang yun. Tingnan mo yung Sige, Pam, go. Tingnan mo yung ginawa nila kay Attorney Vic Marlon, di ba? Yung asukal? Yung sa asukal. Hanggang yung mama, si Attorney Vic Rodriguez, naghain ng kanyang kandidatura. Ang challenge niya, kapag may nakalabas ng purchase order na yan, na pirma ko ang nandyan, mag-withdraw ako. Di ba? Nakuhang natapos ang eleksyon, walang nakapaglabas, di ba?
Ano ngayon, November? Oh, sige, sorry. Sige, go. Sorry. Ganun kasi yung taong alam mong yung taong nanonood lang sa mga sinungaling, kapag binara mo ang sinungaling, soplak ka, todo ka. Para kang lamok, para kang langaw na sinwater sa dingding. Pisak ka, wala ka. Sorry, you're saying something. Yung November 15 na ngayon, no? So, wag natin kalimutan nung wala pang first quarter ng 2025 na ubos na yung budget, di ba? Kasi ito yung mag-election. November 15 na po, panawagan uli natin sa Supreme Court. Sa mga mahal na kagalang-galang nating maestrado sa Supreme Court, mga justices, boss, manager, amo, nagsasalita na ho ang isang dating Congressman Saldico. Aanin pa ho ba natin ang damo kung patay na kabayo? Sana naman, itong mga kaguluhan na nangyayaring ito, itong mga iba't ibang impormasyon na naglalabasan, kayo lang ho makakapagbigay linaw kung paano ba talaga sinalaula ang budget ng 2025 at kung bakit ba itong tinawag na the most corrupt, anomalous, and unconstitutional national budget in Philippine history. Yun lang, Pap. Hindi, tsaka wag na ho kayong umabot sa punto na lalabas ho kayo na yung itsura nyo Zaldico na walang tulog dahil sa konsensya, yung walang pamilya na kumakausap sa iyo, ang kumakausap lang sa iyo konsensya mo, nilalabanan mo pa, di ba? Wag ho kayong umabot sa punto na layuan kayo ng pamilya nyo dahil wala ho kayong ginawa para sa kinabukasan ng mga kabataan within your families. Ganun lang naman if you don't wanna give us the justice sa 2025 budget anomaly na yan, na tinatawag na unconstitutional, kayo ho, kung yan ho ang inyong paniwala sa inyong profession, na kayo ang mga legal luminaries, na wala ho kayong kailangan gawin dyan, by all means, inyo na. Pero, ewan, kung saan kayo dadalhin ng ganyang prinsipyo. Yes. And ito pa, Pam, panawagan din sa kasundaluhan, kapulisan. May memo ang Bronner, stay away from politics. Tama, stay away from politics, pero don't ever tolerate the rampant corruption in the government. Ilan po? Kay General Browner, sir, at yung sa mga tao dyan na may mga misis na nakikinig sa atin. You said to stay away from politics. Wag nyo ho kaming dalhin naman sa gyera sa tubig. Wag nyo ho kaming dadalhin sa gyera sa dagat. Lalong-lalo na kung ikaw lang ang nagyayabang Browner na akala naming maasahan namin pero hindi ka pala ang magpo-front line. Parang awa mo na. Anyway, magtukibigan na naman and masaya makabuluhan yung although lagi naman Pam yung talakayan natin ngayon. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, sa mga subscriber, katetet kay Ebo natin. Kapit lang. Sa panahong ito, higit lalo lalo tayo dapat manindigan. Lalo't nakakakita tayo ng mga paglilinaw at katotohanan. Yes, we can tolerate. We cannot change what we tolerate, pero pwede nating sabihin na we deserve what we tolerate. Kung wala tayong ginagawa, hindi tayo nag-iingay, hindi natin inaayawan yung mga bagay-bagay, hindi tayo nagsasalita, deserve natin, di ba? Kung Filipino people deserves better, Pam. Yeah. Part 2 Zaldi. Ito lang, Pam. Ano ang part 2? Didetalyahin niya na ba yung mga iba pang paano yung naging sistema nung pag-approve saka paano minaniobra yung BICAM, o kasama na ba sa part 2 yung pagkukoking ng ilang government official? Ako yung part 2 niya will be pasabog. Lahat ng part 2 niya resibo. Feeling ko lahat ng part 2 niya resibo. Unang-una, resibo para luminis yung kanyang, hindi luminis kahit papaano gumaan kung ano yung pagtingin sa kanya ng maraming tao. Unang-una Marlon we have to commend kung sino man ang writer. O yung siguro Marlon, hindi masusulat yan ng writer yung ganyang speech kung hindi yan story ni Zaldi. 'Di ba? Na isulat ng maayos dahil nag-istorya ng totoo, 'di ba? Yan yung yan. Ibig sabihin, istorya pa rin yan nung taong nagsalita. Kaya naikwento niya ng tama. Yun ang sinasabi ko. At para i-acknowledge niya unang-una ang galit ng mamamayang Pilipino sa kanya. Tama 'yon, magaling 'yon. Humingi ng pasensya, tama 'yon. Humingi ng pasensya. Kahit papano ngayon, magaan ang loob ng tao na pakinggan ang sinasabi mo. Not necessarily forgiven ka. You will not be forgiven because you are accountable for what you did, 'di ba? Pero merong kaming oras na ibinibigay para pakinggan ka. Kasi the worst thing that can happen here, Marlon, is ang ingay-ingay mo diyan pero walang nakikinig sa iyo. Correct. And diba? Part 2 and part 3, alam mo, pwede pa maging part 3. Palabasin naman niya yung mga tao niya. Si John Paul Estrada, saka si Mark Texay.
Malay mo, nasa part 2 yan. Malay mo, na sila mismo naghatid doon sa Aguado. Sige, tingnan natin, di ba? And yung sinasabi niyong timing, nagkataon eh. Ibig sabihin, scripted to dahil merong malawakang rally bukas, 3 araw. Kaya lumabas sabi ko, ang babaw nun, napaka ano nyo, hindi ba pwede talagang right place at the right time? O right time? With the right invitation, kasi kahapon ng Blue Ribbon, kahapon din naman Marlon, nandun siya sa invitation sa sa Blue Ribbon program. Ito na nga, tapos he was scheduled to go live on Zoom. Hindi nila pinayagan. Ang sabi ng isang Amy Marcos, dahil hindi nila makokontrol. You have to remember, Marlon, nangyari yan kay Sas Rogando Sasot. Nung pinatawag yung mga noisy vloggers na yan sa Tricom, or hindi pa nga Tricom nun, Quadcom pa nun, Marlon. Quadcom, di ba? Pilit siyang sumasampa sa Zoom. Hindi siya pinapapasok, hindi siya ina-accept. Yung hindi ina-accept si Zaldico, sabi niya, may platform ako, gamitin ko. Ginawa, nagsolo, di ba? Nagsolo. Si Zaz, hindi pinakyat. Anong ginawa? Nagsolo, inilabas yung Delaware. Wag niyong pinipigilan ng tao na magsalita. Dahil kapag yung mga yung nagsalita, hindi niyo talaga mapipigilan. Di ba? Yun lang. Maulan na araw ho sa inyong lahat, nakapagkapinabat, nakapag-almusal. Ano ba? Anong weather natin ngayon? Forecast? Meron bang kanina? Kumikidlat kanina. Kaya napatingin ako ugali ko yung tami. Na tumitingin ako ng weather forecast. Mukha naman okay. Kaya lang, sabi ko, ano ba to? Biglang bumuhos ang ulan. At makulimlim talaga. Ngayon medyo maaraw na dito sa lugar ko. Yes, mag-iingat po ang lahat. Ang labada medyo mahirap matuyo kung ganito ang panahon maghapon. Ngunit isang panahon na maganda para bigyan natin ng oras at hindi lang isinisingit ang pahinga, di ba? Yon. Maraming cloud seeding daw yan. Thank you.